today's video is let's talk about ano ba yung mga bagay na dapat hindi ninyo ginagawa sa mga social media platforms ninyo kapag kayo ay nasa relasyon. Most people enter a relationship. Yung iba, nagiging challenge talaga ito sa kanila. Lalo na doon sa kanilang mga social media platforms. May mga photo sila or video na gustong i-like, i-heart, pero hindi nila magawa. Sa tingin mo, okay lang naman. The question is, hindi ba ma-offend o masasaktan yung partner mo kapag ginawa mo ito? So, ito yung mga tanong na dapat tanungin mo sa sarili mo. And, of course, doon sa partner mo. Ano nga ba yung mga importanteng bagay na hindi mo dapat gawin kapag ikaw ay nasa relasyon na? Number 1 na huwag mong gagawin sa social media platforms mo kapag nasa relasyon ka is don't follow your ex. For example, yung present girlfriend mo or present boyfriend mo ngayon ay sinasabi doon sa ex mo na, ay, ang okay pala niya, ang cool pala niya. Akala mo okay lang sa kanya yun. No. Deep inside of her or him, she's not happy about it. Hindi mo kailangan i-follow sa mga social media ang ex mo. Kasi yung mga bagay na yun ay pwedeng magbigay ng pangit na impression sa present girlfriend mo na posibleng baka hindi ka pa nakaka-move on doon sa ex mo. So, para wala na lang problema, hindi naman talaga kailangan i-follow ninyo ang isa't isa dahil kayo nga ay ex na. Number 2 na dapat hindi mo ginagawa, don't like or heart yung mga provocative photos. Let's face it, yung mga Facebook, mga Instagram, napakadaming mga sexy photos na makikita mo dyan na nakaka-invite talaga na i-like ang mga photos na dumadaan sa news feeds natin. Lalo na yung mga nakabikini, yung mga nagtitwerk na mga sexy at magagandang babae. Nangangati yung kamay mo na pindutin yung heart button or yung like button para lang maipakita mo yung support mo doon sa picture na nakita mo. Believe it or not, pwede mong tingnan lang naman yung photos or scroll ng scroll, mag-enjoy ka, pero hindi naman kailangan na pindutin ang like or heart button ng mga photos or videos na nakikita mo. Kasi pwedeng ma-hurt or ma-offend yung feelings ng partner mo dito. Respeto po ang tawag doon. Other thing, wag kang magdi-DM or magpe-personal message sa ibang lalaki or sa ibang babae. Lalo na kung anonymous ito. Yes, pwede mong i-DM yung mga kaibigan mo, pero kung ibang babae or ibang lalaki na hindi naman related sa'yo, that means hindi ka pa ready mag-relationship. Kasi yung mga bagay na yan ay parte na ng cheating. Nag-uumpisa ka nang makipaglaro sa apoy. Another thing, don't hide your status or your relationship. Uy, nasa relasyon ka. Dapat proud ka. Bakit kailangang itago mo? Hindi mo naman kailangan i-introduce siya sa tao. Pero, yung makita ng partner mo na in a relationship ka, kahit na walang pangalan ng partner mo, is nagbibigay ng security ito doon sa kapartner mo. Are you hiding something? Kung wala, why are you hiding? Yan ang iisipin ng girlfriend mo kapag itinatago mo siya sa iyong status. Kung ayaw mong malaman ng ibang babae na nasa relasyon ka, then makipaghiwalay ka sa girlfriend mo at magstay single ka. Ganon din po sa mga kalalakihan. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, don't flirt in the comment section unless girlfriend mo yung ka-flirt mo sa comment section na yan. Hindi mo kailangan gawin yan. Ano ang purpose ng pag-flirt mo sa iba? Nagpapakita ito na gusto mo sila. Kaya okay sa'yo na makapag-flirt sa kanila. Tandaan mo, pag ginawa ng partner mo sa'yo yan, hindi mo rin magugustuhan. Another thing, don't post after a fight. Yung tipong pagkatapos ninyong magkatampuhan, pagkatapos ninyong mag-away, magpo-post ka ng feelings mo sa Instagram mo, sa Facebook mo, or kahit sa ang social media platforms mo.
Para saan? Wag na wag mong gagamitin yung mga platforms mo na yan para ma-hurt lang yung emosyon ng partner mo. First of all, yes, it worked. Pero ang tingin ng mga taong nakakakita sa story mo ay isa kang completely asshole sa mga taong pinagpipiestahan ang story mo. The mature thing na dapat mong gawin is kausapin ang partner mo tungkol sa problema nyo. Kasi kayong dalawa ang involved dito. Wag na wag ka mag-vent ng stories mo sa mga social media mo dahil ang taong mga nakapaligid dito ay lahat stranger. This only makes you look dumb if you do. To the point na ini-insult mo pa yung partner mo or pinapahiya mo doon sa mga taong nasa social media mo. It's a sign of immaturity. Last one, don't become paranoid. Hindi yung tipong pagbukas mo ng social media platforms ng partner mo, wala ka nang ginawa, stalk at maghanap ng mali or kakaiba doon sa kanyang social media. Minsan, meron pang halos puwersahin mo yung partner mo na mag-post ng picture mo or picture nyo together doon sa kanyang social media platforms. Okay lang naman na hindi siya mag-post ng mga photos ninyo. Pero kung masyado nang matagal at hindi ka pa rin niya ma-post, umabot na kayo ng taon, kailangan kausapin mo na siya kung anong dahilan bakit hindi ka niya ma-post. Social media can be great, lalo na kung nagagamit mo ito ng tama. Pero, kung gagamitin mo lang ang mga social media platforms mo para manira ng tao, mamahiya ng tao, or makipag-away, dyan lang magiging mali ang social media. Kung tingin mong may mali talaga dyan, then follow your gut and talk to your partner. Remember, nasa relasyon ka with someone you love. Of course, when you say love, ayaw mong saktan yung taong mahal mo. So, make sure na alalahanin mo ang mga bagay na napag-usapan natin dito. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa mga napag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessed day. Bye!